Ako lang ay gustong magbigay ng reaksyon tungkol sa mga napapanood ko sa TV, sa mga vlogger, na kapag napag-uusapan ang West Philippine Sea, yun naman ay opinion ko lang na kung pwede ba na kung tayo ang magsasabi tungkol sa West Philippine Sea, pwede ba wag na natin gamitin yung termino na pinangangagawang bansa? Kung tayo ang magsasalita. Dahil sa aking sariling pagkaunawa, ewan ko lang kung tama yon. Kapag sasabihin natin na samantalang tayo nagsasalita na pinangangagawang West Philippine Sea, hindi ba parang lumalabas na tayo ay nakikipag-agawan? Hindi ba mas marapat sabihin nating inaagaw sa atin teritoryong pinipilit kunin ng iba't ibang bansa? Hindi tayo nakikipag-agawan kasi. Kaya sa tingin ko, parang mas tamang sabihin na atin talaga ang West Philippine Sea. Dahil sa tingin ko, para lang yung isang titulo ng lupa na maraming nagmamay-ari, na kung tawagin yung mother title, parang yan ang katayuan ng South China Sea. Ngayon, palibhasa, yung titulo na yon ay may iba't ibang may-ari. Hindi ba kung yung titulo ay nabahagi na, sa'yo na, di ba't bawat bigkas dapat ng ating salita ay atin? Hindi tayo nakikipag-agawan? Inaagaw sa atin. Yun pa rin ang katotohanan. Inaagaw sa atin. Para lamang yang sa tingin ko parang isang usapin sa korte. Yung nasasakdal at nagsasakdal. Kapag tinanong yan ng abogado, sasabihin pa nga yes or no lamang ang isasagot mo. Oo o hindi. Di ba kapag tinanong tayo na kanino ang West Philippine Sea? Isa lang, atin ba o hindi ang West Philippine Sea? Isa lang sasagot natin. Atin. Hindi na tayo kailangan magpaliwanag pa. Dahil talagang atin. Bagamat siya ay kinukuha sa ating pilit ng iba't ibang bansa, dapat ipagdiinan natin na atin. Huwag na natin gamitin yung pinangangagawan kung hindi inaagaw sa atin. Para kumbaga, ngayon pa lamang ay maitanim na sa isipan ng mga kabataan na ang West Philippine Sea ay talagang atin. Walang ibang may-ari. Huwag nang tanim sa isipan nila na ini-award, nanalo. Para bang kaya lang naging atin dahil sa award, nanalo. Kung yung sariling iyo, sasabihin, halimbawa, inapasayo lang naman yan dahil sa naipanalo mo. Pero ang totoo niyan, hindi naman iyo yan. Kaya para sa akin, yung termino na ini-award, regalo, parang ganon. Di, nung una, hindi iyo. Pero malinaw, teritoryo natin. Kaya tingnan nyo kung pag-aaralan natin mabuti kapag ginamit natin yung kalimitan, ganon ang ginagamit ng mga media, mga vlogger. Ini-awardan niya yan sa Pilipinas. Ibig sabihin, nung una, hindi atin.
malinaw na sa atin. Kaya dapat maitanim ngayon pa lamang maitanim sa isipan ng kabataan ng West Philippine Sea. Noon pa mang una, walang ibang nagmamayari kung hindi ang Pilipinas. Ang award, oo. Nangyari na yun eh. Ini-award na. Huwag na natin gamitin kung tayo magsasagta. Pwedeng gamitin siguro ng iba, pero tayo hindi. Dapat ipagdiin na natin sa buong mundo. Iparinig natin ang ating tinig. Ang Pilipinas ay atin. Ang West Philippine Sea ay atin. Di ba malinaw naman sa atin? Di ba pinapakita ng ating gobyerno yung original na mapa? Yun ay panahon pa siguro ng yung sinasabi nila na Espanya pa ang gumawa ng original na mapa. Napakalawak ng sakop natin eh. Kaya kahit anong gawin ng ibang bansa, lalo pa yung China, na yung 9-dash line na sinasabi nila, gusto lang nilang gawing legal yung pagnanakaw nila ng teritoryo. Kaya napakalinaw. Di para sa akin, opinion ko lang, na dapat alisin na natin yung terminong award. Atin nga eh, paanong i-award sa yung sariling iyo? Sige nga, iyo na nga yun eh. Ipapangalandakan mo na ini-award sa'yo. Iyo talaga yung iyong pag-aari. Kaya yun sana ang tanim natin sa isipan ng kabataan. Atin ang West Philippine Sea. Inaagaw sa atin, hindi tayo nakikipag-agawan. O hindi ba? Kaya alam nyo, minsan, hindi ko lang alam kung tama yung opinion ko. Pero para sa akin, yun ang opinion ko. Ewan ko sa iba. Yun lamang naman ang masasabi ko tungkol sa West Philippine Sea. At kung merong hindi umaayon, ay patawad. Kasi opinion ko yun. Sana wag kayo magagalit. Sige.